Kanyang bibig sa taglay niyang kulit, tsak ika'y mapapaibig. Ang bibi mo at ang bibi ko. I love you! Love you, pare. Bibo! Bibo! Gandang gabi, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping X. Ay, mukha nang may ngumingiti-ngiti dyan sa Gedli na binanggit ko yung salitang X. Bakit parang kinilig? Di ba dapat galit? Charot. Ang toxic naman kapag nabanggit yung X, dapat galit agad. Oo, ang pinag-uusapan natin ngayon ay ang iyong ex-jowa, ex-asawa, basta ex karelasyon. Oo, yung ex na dating mahal na mahal mo, kaso wala di ba? Masasabi mo na lang talaga na parang hindi kayo tinadhana. Oo. Kasi kayo yung tipo ng parang pinagtagpo pero tinago. Hala ka, be! Charot. Oo, kaya yung relasyon ninyo noon na sobra mong inalagaan at pinanghawakan ngayon ay napunta lahat sa wala nga. Diba? Kumbaga parang nag-invest ng malaking pera tapos na-scam ka, nabudol ka, ganon. Well, ganon naman talaga kapag nagmamahal, no? Masasaktan, magmo-move on, tapos lalandi ulit paglaon. Ganyan lang ang cycle ng buhay, kaya go mo lang yan. Basta ang mahalaga naman dyan, no, dapat meron kang natutunan sa pinanggalingan mo nga relasyon para sa susunod na magmamahal ka ulit, at least alam mo na, di ba? Yung mga dapat rin na i-adjust mo sa sarili mo. Oo naman, di ba? For sure. May mga kailangan ka rin i-adjust sa sarili mo. Wag naman puro sa ex ang sisi. Kapal naman ang mukha natin, di? Kapag ganyan, di ba? Masyado naman tayong self-righteous kapag ganyan. Parang lahat ng problema sa kanya mo binabato, hindi mo alam, ikaw toxic ka rin pala. Dapat aware ka rin sa sarili mong mga problema, di ba? Well, hindi rin naman kita masisisi na kung bakit ang tingin mo sa kanya noon ay anghel, di ba? Tingin mo sa ex mo ay isang lumilipad, may pakpak at ma-feather na anghel. Tapos ang tingin mo na sa kanya ngayon ay isang jablo ba? Demonyo ba? May sungay ba? Pero favorite mo rin naman yung sungay niya dati, aminin mo yan. Pero depende rin kasi yan, no, sa kung paanong paraan kayo naghiwalay, no? Case to case basis pa rin yan, yes friend. Kasi yung iba naman dyan, naghiwalay kasi niloko. Yung iba naman dyan, naghiwalay kasi tanggap na nila sa isa't isa na hindi talaga sila para sa isa't isa, diba? Hindi talaga sila yung tinadhana. Kumbaga, hindi talaga sila match and swak sa isa't isa. So yun. Pero ikaw, kung sa kaso mo, niloko ka, o di naman kaya nagloko ka, diba? For sure kapag ganyan, meron kang mararamdaman na galit. At normal naman yan. Huwag mo i-invalidate yung feeling mo na, normal ba to? Nagagalit ako sa kanya kasi niloko niya ako. Oo, be, normal yan. Kung ako nga sa'yo, hindi lang galit mararamdaman ko, sasak. Charot. Charot lang. Siyempre, no to violence tayo mga yes friend. No? Pero yung ibang case kasi, di ba, parang one day, kagaya nga na sinabi ko kanina, nagising na lang silang dalawa na wala na, parang natanggap na lang nila sa isa't isa, natanggap na lang nila both na hindi na talaga sila yung, alam mo yon, yung kung sino sila, kung ano yung pagkakakilala nila doon sa partner nila na nagsisimula pa lang sila, di ba? Nagbago ang lahat and they choose to end everything ng maayos. Posible din naman po yun, no? Hindi naman lahat ng mag-ex ay nagtapos sa masalimuot na paraan, di ba? Hindi naman lahat ng mag-ex ay nagtapos ng may galit sa isa't isa. Meron pa rin namang mga mag-ex na naging smooth yung hiwalayan. Oo. Kaya kung ako yung tatanungin mo kung pwede bang maging kaibigan yung ex, siguro, baka no, mukhang pwede naman, lalo na kung naging maayos naman yung hiwalayan. Pero syempre, strictly with boundaries and limitations. Oo, I mean, not that type of friend na makakasama mo sa bonding, mayayaya mo na kayong dalawa lang. But the kind of friend, sige, kahit sabihin na natin na kakilala, di ba? Acquaintance mo na lang. Yung isang tao na alam mo na ito, minsan kong nakasama sa saya, dinamayan ako nito noong mga panahong nalulungkot ako. So parang it's about appreciating kahit papaano yung pinagsamahan ninyo, no? Again, kung naging okay and smooth naman yung hiwalayan ninyo. Pero if tragic,
Diba? If traumatizing yung hiwalayan, then I think you really have to back off. Okay lang din yon. And reminder lang din no na hindi lahat na nakikipaghiwalay is sila yung masama. Sila yung nagsawa. Baka mas malakas lang talaga yung loob nila na tapusin yung bagay na alam niyang hindi na talaga para sa kanilang dalawa. Kasi yung iba ganyan, may mga kakilala kong ganyan, sasabihin nila, o sige, kung hindi mo na ako gusto, kung hindi mo na ako mahal, iwanan mo na ako. Ay talaga kung sa akin mo sasabihin yan. Iiwan talaga kita, be. Pero alam ko naman na ang purpose mo dyan kung bakit mo sinasabi sa akin yan para ako ang masama sa kwento, di ba? Hinihintay mo lang naman talaga na mapagod ako, na ako yung sumuko para sabihin mo sa mga tao sa paligid mo na ikaw yung iniwan at ikaw ang kawawa. So ikaw ang victim. Ay, ang galing mo, be. Pwede kang scriptwriter, be. Oo, nakakapikon ka. Kapag ganyan, minsan talaga nakakainis yung mga ganyang klase ng ex, eh, no? Parang may hugot ako doon, ha? Oo, at saka hindi lahat ng iniwan, di ba, niloko. Oo, yung iba dyan, deserving naman talagang iwan kasi may pagkatarantado. Di ba? Kasi iba pa victim masyado na hiniwan niya ako. Bigla na lang niya akong iniwan sa ere. Ganito, ganyan. Well, deserve kasi manloloko ka. Di ba? Ayun sinasabi ko sa inyo, i-assess nyo rin yung sarili ninyo kung bakit kayo naghiwalay ng partner mo. Huwag laging sa kanya ang tingin. Huwag laging sa kanya ang baling na mga sisi kung bakit kayo naghiwalay. For sure, may mga bagay din siyang hindi nagustuhan sa'yo at ikaw ganun ka rin sa kanya. So, wag naman grabe naman yung galit mo sa kanya na parang siya lahat, siya ang may kasalanan para namang hindi ka nasarapan sa kanya. Parang hindi ka naman nasarapan sa pagmamahal niya, 'di ba? So, wag mo naman sobrang i-badmouth yung tao sa mga kakilala niya, sa mga kakilala mo, 'di ba? Para naman kahit papaano may matira pang respeto sa kanya yung mga tao sa paligid niya kahit hindi niya deserve. Ay nako, yan ang sinasabi ko sa inyo, no? Buti pa ako, wala akong babalikan na ex. Oo. Kasi ang babalikan ko lang na ex yung mga, extra money. Hello, bakit ako babalik sa ex? Diba, yung gas nga sa bahay namin pag naiwan kong bukas, hindi ko na binabalikan. Ikaw pa kaya? Like, hello, ako na to. Okay, charot lang ha. Baka awayin ako ng mga kapitbahay namin. Yung sabihin, si Bibo hindi nagpapatay na gas pa nakalimutan. Huwag ganon, huwag yung gagawin yun. Diba? Baka awayin kayo ng kapitbahay nyo. Wala na mga yes friend na nakakapiling mo ang bibi mo sa radyo. DJ B-Boy Bibo, ang DJ na single, ready to mingle, basta walang label. Magkasama at magkarinigan tayong muli bukas sa parehong oras. Dito pa rin at dito ka lang sa istasyong No Problem. Ang 101.1 Yes FM. Solid! Good night, Bibi. Mwah-mwah. 101.1 Yes FM.